kahinhinan sa pagkagahasa sa pera ng taong bayan, si Congressman Saldico, dating chairman ng appropriation, at ang kanyang kapalit, si Congresswoman Stella Kimbo. Hindi rin nakakatulong yung pagbubukas ng bibig. Kilala naman natin lahat kung sino yung mistulang lukaret sa Malacanang. And we have all the right to call her out because sweldado ka ng mamamayang Pilipino. Kung ayaw mong mapuna at punahin, lumipat ka sa pribado. Subalit hanggang ikaw ay empleyado ng gobyerno, may pananagutan ka sa ordinaryong Pilipino. Marami akong nakilala ngayong hapon na pinagtutukuyan nila. Binabansagang destabilizers. Kailan ba naging destabilisasyon ang pagsabi ng Marcos resign? Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more updates. Lahat tayo ay mulat sa nagaganap sa ating bansa. But just the same, pag-usapan muna natin ang ating ekonomiya. Under Bongbong Marcos Jr., our country has sunk and the economy has taken a serious and solid hit due to massive corruption and looting of people's money, looting of public funds. These are not my words. I'm just re-echoing the words of no less than his fellow leader, the President of South Korea, President Lee Jae-myung. This was his word when he justified his decision, his government's decision to withdraw that 28.8 billion pesos loan granted to the Philippines. Binawi niya ang pautang na yan dahil sa massive corruption at looting of public funds na nagaganap sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. The value of our peso has sunk and has fallen in its lowest level and still stands at 59 to a dollar. Halos 1/4 or 25% na ng halaga ng ating piso ang nalusaw. Parang kailan lamang noong taong 2022, nasa 55 pesos pa ang palitan ng piso kontra dolyar. Matapos lamang ang 3 taon ni Bongbong Marcos, nasa 59 pesos na ang halaga ng palitan ng piso kontra dolyar. Ang ating third quarter GDP is at a miserable 4%, the slowest growth in over 4 years, below market expectations and even the government's target range. Sinabi nga ng direktor ng Ateneo Center for Research and Development na si Ginoong Sir Percival K. Peña Reyes, and I quote, "Because investors' confidence has been shaken. Foreign investors are pulling back. The scandal," referring to the flood control fund scandal, referring to the Bicameral Conference Committee report scandal, referring to the illegal, invalid, immoral, criminal, unconstitutional 2025 national budget, has created a mix of political risk, uncertainty,
and social unrest. It threatens investment grade rating and undermines our medium-term fiscal framework. Ang GDP, mga kasama, ay ang bilang ng produkto at serbisyong nanalilikha ng isang ekonomiya. Alam na alam ito ng mga kasama natin sa labor, sa hangin na manggagawa, kagaya ni Atty. Jimmy Miralles. Ang GDP ang isang ginagamit na pangunahing panukat at sumasalamin sa pangkalahatang kalusugan ng ating ekonomiya at investment confidence. Ito ay kasalukuyang matamlay. Ang ating ekonomiya ay mahina. Ang ating ekonomiya ay dahan-dahan nang nalulumbo. Dahil na rin sa iskandalo na nagsimula sa pangingialam ng Executive Department sa paglulustay ng pera ninyo gamit ang ating taunang budget. Paulit-ulit kong sinasabi kapag tayo'y nabibigyan ng pagkakataong magsalita, ang punong-dulo, ang simulat katapusan, ang ugat ng lahat ng korupsyon sa ating bansa ay nagmumula sa ating taunang budget. Nasa budget nakaangkla, nasa budget nakaugat ang lahat ng uri ng korupsyon, subalit lantaran, talamak at higit na garapalan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Sinimulan niya ito sa pagpirma. Sinabi na namin, ibinunyag na ni Congressman Sid Bungab na napakaraming blanco diyan sa panukalang budget, diyan sa Bicameral Conference Committee report ng 19th Congress. Naghalinhinan sa paggagahasa sa pera ng taong bayan si Congressman Saldico, dating chairman ng appropriation, at ang kanyang kapalit, si Congresswoman Stella Kimbo. Hindi natitigil dyan sapagkat meron din silang kahalinhinan sa paggagahasa sa pera ng mga Pilipino. Pagdating naman sa parte ng Senado, ang chairperson ng Finance Committee, walang iba kundi ang dating Senadora Grace Poe. Subalit sa kabila ng pagbubunyag na ito, pinirmahan, inaprubahan pa rin ni Bongbong Marcos ang illegal, invalid, immoral, criminal at unconstitutional 2025 national budget na siyang nagbigay daan sa daluyong ng kurakot, sa daluyong ng korupsyon, sa daluyong ng panggagahasa sa pera nating mga Pilipino. Hinulustay gamit ang flood control funds anomaly, gamit ang those flood control projects, gamit at ang pang-aabuso sa social at health funds, gamit ang sikat na ayuda. Ang tawag ay AIX, ang tawag ay AKAP, at kung ano na pa. Wala naman silang naidulot na buti sa ating ekonomiya. Ito yung ginagawang pambubudol na justification ng Marcos Jr. Administration. Akala, bakit ninyo tinututulan ang AKAP, ang AIX, ang ayuda? Ito'y ayuda ibinibigay sa ordinaryong tao upang humigit ang pag-ikot ng ating ekonomiya. Buti sana kung gano'n ang naganap. Subalit, kagaya ng aking sinasabi, ang pagkakaunawa pala nila sa AKAP ay ang kakapal ng aming pitaka ang binulsalang ang perang dulot ng ayuda. Ang ating approved foreign direct investments
ito ay bagsak na rin sa halos 50% dahil pa rin sa iskandalo na kinakasangkutan mismo ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, mismo ni Bongbong Marcos. Sinong makakalimot sa naging tahasang pahayag ng kanyang dating tauhan, ng kanyang bataan, ang kanyang chairman ng appropriations? 25 billion pesos ay kanyang inihatid at ibinigay kay Bongbong Marcos. Bukod pa riyan, ang 100 billion pesos na insertion ng tanggapan ng Pangulo. Hindi tama ang paggamit sa pondo nating mga Pilipino. Kaya hindi nakakagulat kung bakit matablay, tila lumpok ang ating ekonomiya. Bukod dito, bukod sa napakaraming maling polisiya ng Marcos Jr. administration, hindi rin nakakatulong ang mga irresponsable at mapangahas na nagiging pahayag ng mga opisyal ng Marcos Jr. administration. Banggitin ho natin yung naging pahayag mismo ng hepe ng Sandatahang Lakas ng Republika ng Pilipinas. Sila raw ay kasalukuyang naghahanda, sinasanay ang kanilang hanay para sa isang digmaan, at ang kanyang strategiya ay tumagal lamang ang pwersa nating mga Pilipino ng 30 araw, dahil bago dumating ang 30 araw, darating na ang saklolo, ang reinforcement, ang ayuda galing sa banyagang pwersa. Yan ang kanyang estratehiya. Hold the line and preserve the troops. Wala siyang estratehiya na talunin kung sino man ang gusto niyang digmain. Ang kanya, huwag lang maubos ang ating mga sundalo at patagalin lamang ng 30 araw in the hope na may darating na tulong mula sa mga banyagang puwersa. Hindi rin nakakatulong yung pagbubukas ng bibig. Kilala naman natin lahat kung sino yung mistulang Lucaret sa Malacanang. Sweldado ka ng mamamayang Pilipino. Kaugnay sa mga impormasyon na inyong nalaman at sa mga issue na kaakibat nito, mahalaga ang inyong opinion at katwiran. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching.